Ngayon, natin kung anong channel yung nakaprotect. Ito. Channel 2. Nakaprotect siya. Yan. Yung channel 1 is hindi nakaprotect. To my vlog. Ayun, for today's video. Bali, meron ulit tayo ritong dayong customer or gagawin. Ace na LX20 ulit. Kahit paano medyo madalang-dalang na yung pasok ng Ace sa atin ngayon. Bali parang halos isang linggo na lang. Yan. Kaya nasabi kong dayo is galing pa ito ng Valenzuela. Pinadala lang dito sa akin. Unang-unang sa lahat, siyempre magpapasalamat tayo sa owner nito. Maraming salamat sa pagkakatiwala nyo ng unit nyo rito sa akin. Kasi tayo yung maswerte pinagkakatiwalaan na magpagawa. By the way, baka magtaka kayo, lagi ko na lang sinasabi, yung lugar lang, hindi ako nagbibigkas ng pangalan. Kasi ayaw ko magbigkas ng pangalan. Pero na lang kung talagang sasabihin sa akin na bigkasin yung pangalan. Kaya dinala to dito sa akin, ang issue nito ay nakaprotect. Usual or laging sira ng Ace na unit. Ace na LX20. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na ganun nga yung issue na nakaprotect nga siya. Ayun, bago natin simulan yun, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ito, gamit muna tayo ng bulb para sure bull. Ngayon, natin kung anong channel yung nakaprotect. Ito. Channel 2. Nakaprotect siya. Yan. Yung channel 1 is hindi nakaprotect. Ayun. Bali ito yung mission natin for today's video. Na sana maayos natin. And then may balik natin sa dati yung unit ni ma'am. May babae yung kausap ko rito eh. Bali, ang gagawin natin, i-repair natin, i-fix bias natin, and then mag-add tayo ng power transistor, and then maglagay tayo ng fuse. Kasi ito yung package na ginagawa ko sa Ace na LX20 and then LX10. Klasin ko lang muna itong takip para tayo pa makaka-virgin dito. Yan, wala pa siya, silyado pa. Wala pang butas. Eh, tanggalin ko lang muna yung takip. Baklas ko na yung takip, and then ito, mugad sa atin. Medyo kinakalawang na siya. Nahirapan nga magtanggal ng tornilyo rito. Tapos, puno na ng alikabok. Pero medyo may katagalan na rin dito kay sir or ma'am itong unit nila. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, i-fix bias natin to. Tanggalin natin ito. Yan. Tapos yan. Pero sa ngayon, susukatan muna natin ng bias niya kung ito ba normal, is ito hindi. Ngayon, sukat tayo siyempre. Tester. Maya natin linisan. O yan. Mag-una. Ito. Walang bias. Wala dito. Walang bias. Dito naman. May ilaw rin naman dalawa. Dito naman. Parang wala hindi lang nakaayos yung tester natin. Dito parang wala nang bias mga to. Walang bias Ba't parehas walang bias to? Wala talaga akong masukat. Ang voltahe, baka may walang voltahe. Ito ground. Yan, ground yan. 250. Ito. O yan, may voltahe. Ibig sabihin, gumagana yung tester natin. Ulit. Wala talaga. Walang bias. Parehas wala nang bias to. Wala na rin, Ayun, bali ko na lang natin to. Fix bias na natin. Yung isa nakaprotect pa rin. Bali, ang gagawin natin, baklasin ko muna itong board. Tapos, try muna natin i-fix bias na agad.
para malaman natin kung magbabago yung voltahe or magbabago yung bias or hindi. Nag-fix bias na ako. Yan, ito 220. Ito naman 1.8. Yan, same. Iba lang ng brand pero same rin naman 1.8 yan. Tapos ito 220. Tapos, wag na wag nyo kalimutan maglagay ng or magdagdag ng fusible na resistor para sa may emitter nya or yung bloke. Medyo luma lang yan pero okay yan, gumagana yan. Bunot lang kasi. Yan, value niyan is 0.25, 0.33, pwede yan. Yan, same din. Kailangan magiging 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan 5 pirasong bloke rin yan. Tapos ipahuli na natin yung pagdagdag ng power transistor. Ngayon, ang gagawin natin, magsukat muna tayo. Babalik ko muna itong board tapos sukatan natin kung magiging normal yung bias nila. Kasi kanina wala silang bias parehas eh. Kailangan may masukat tayo na halos na sa 0.25. Kasi bias nito na halos na sa 0.3 lang din naman eh. Ngayon, babalik ko lang yung board. Minal ko muna yung board. Yan, yung heatsink. Pauli na natin yan kasi magdadagdag pa tayo ng output eh. Yan. Tapos magdadagdag pa tayo ng fuse. Pauli na natin yan. Importante sa bias muna tayo. Okay. Yan, nawala na yung protect nya oh. Ayan, ngayon magsukat tayo. Bias nito is halos na sa 0.25 lang eh. Halos na sa 0.3. Ito ayan oh. Halos na sa 0.3. Halos na sa 0.3 yung bias nya. Dito sa kabilang side kailangan pares sila, siyempre. Ayan oh, pares lang oh. Dito pares lang. Ibig sabihin normal na to. Yan lang. Kasi wala na eh. Ang dami ko nang nagawang yung LX20, LX10. Kaya kabisado ko na yung bias na nilalagay ko. Tapos mga kumukontra dyan na bakit daw hindi natin binabalik yung trimmer. Itong trimmer na to. Kasi nga yung mga trimmer na nabibili ngayon is sirain. Bakit hindi ko ibabalik kung meron lang din naman na nabibili na mga orig, di ba? Pero matitibay. Dati naman talaga binabalik ko ito eh. Kaso lang magkalipas na mga 3 to 6 months, yun na, magkakaproblema ulit. Minsan nasisira yung pangalan mo. Sabihin yung gawa mo hindi tumatagal. Kaya ginagawa ko na lang, fix bias na lang para siguradong mas matibay siya. Kasi kung ano rin naman yung original na bias niyan, babalik mo rin naman sa ganyan wala problema, di ba? Next step na gagawin ko, babalik ko na lang yan sa may heatsink. Tapos mag-add ako ng power transistor. Tapos maglalagay ng fuse dito para hindi na mahaba yung walang kwentang vlog natin. Ito na, nadagdagan ko na ng output ito. Nambusan ako ng Mika insulator eh. Ang ginamit ko is itong Kapton tape. Ito. Sa mga nagdi-DIY naman, ito naman ginagamit eh. Kapag wala kang Mika na insulator. Ito Kapton tape to, heat resistance naman ito. Bali nagiging 5 pairs na ito. Yan. O siyempre same din sa may kabilang channel. Tapos naglagay na ako ng fuse dito. Yan. Sa mga gustong gayahin kung paano ako maglagay ng fuse, ganito lang yan. Sa mga nanonood lagi ng vlog ko, kabisado na nila yan kung saan ko nilalagay. And then ano yung parts na ginagamit ko. Yan lang, iangat nyo lang itong diode. Tapos dito naman sa may kabila, yan, paputulin nyo. Sa kabila, ganito naman. Tapos ito yung fuse box na ginagamit ko. Tapos yung fuse na ginagamit ko is 15 ampere. So ngayon, okay na to. Ibabalik na lang yung diode. Babalik ko lang itong diode. Lalagyan ng fuse. Tapos ibabalik itong board natin kasi nakalagay na sa heatsink. Sabay audio test na tayo. Balik ko na yung dalawang board dito. Nakatornilyo na to. Tornilyo na. Yung power supply natin is may fuse na rin yan. 15 ampere ang nalalagay ko dyan. Yan. Okay. Yun, nagre-relay naman dalawa. Ngayon, sukat ulit tayo para sigurado. Mamaya wala yung bias. Yan. Normal. Ito. Parehas lang. So ngayon, maglalagay lang ako ng speaker. Lagyan natin ng audio. Tingnan natin kung magiging normal yung audio nya or may problema pa na iba. Sana wala na. Sana wala na ibang problema. Ayun, maglalagay lang ako ng speaker. Saglit ha. Guys, bali ito. Naglagay na ako ng mga speaker. Yan. Tapos ito yung audio source natin, cellphone. Isang tweeter, isang sub.
Ang problema, meron ako napansin. Yung channel 1 is okay yung volume. Yung channel 2, dito na siya lalakas oh, bago mag full volume. Kapag dito sa gitna, wala. Ito. Ayan oh. Okay yung channel 1. Oh. Yung channel 2, tingnan mo. Wala oh. Pero pag dito sa taas yan, under. Oh. Tapos pangit tunog. Oh. Ngayon, papalitan ko lang muna itong control para matapos na yung kwentang vlog natin. Channel 1, okay. Ayaw talaga. Napalitan ko na ng control. Ito, 10K yung value nito. Palitan na natin. Pinalit natin, no? Yan, may mga extra ko pang power amp talaga. Ngayon, para matapos na yung walang kwentang vlog natin. So, channel 1. Ito, channel 2. Ito, may audio na siya pag dito pa lang, oh. Kanina, wala eh. Papunta. So ngayon guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na, back to normal na. Nagpalitan tayo ng control. Nag-add na tayo ng power transistor. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 pairs na kabilaan. Tapos nag-fix bias na tayo. Ayan, eto. Kasi lalim yung isa. Tapos meron ng fuse. Nag-add na tayo ng fuse para sa protection. Sir or ma'am from Valenzuela, bali okay na yung Ace na LX20 mo. Back to normal na siya. Meron ng bias and then may audio na siya. Wala na rin yung protect niya rito. Ayan, promotion. Bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Kung gusto magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, and number 41 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video. My Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit the bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.